Kasunod nga po mga idol ng pagkatalo ng New Orleans Pelicans laban sa Los Angeles Lakers, may lumabas nga pong balita na hindi nga daw nakikinig pa sa kanilang team si Zion Williamson. Yan naman ang ating unang aalamin dito sa ating bagong video na sasamahan ko na rin ng balitang nalampasan na nga po ni Joel Embiid si Nikola Jokic sa top 1 MVP rankings at ang sinasabing tatlong advantage ng Los Angeles Lakers sa Indiana Pacers. Kaya mga idol, tara! Nga pala mga idol, bago tayo magsimula, sayang, yan lang naman nga po ang salitang nasabi ng mga fans ng Golden State Warriors matapos matalo na naman ang kanilang team kontra sa Oklahoma City Thunder. Marami nga po ang nanghinayang dahil panalo na nga sana ang Golden State Warriors, natalo pa matapos ma-foul ni Draymond Green si Holmgren at maipaabot sa overtime ang laro nito at dito na nga sila kinapos sa opensa. Dahil nga po mga idol sa pagkatalo ng Pelicans sa semifinals laban sa Lakers, tuluyan na nga silang nalaglag at kailangan na lamang nga po nilang mag-focus sa kanilang regular season games. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, marami nga po sa kanilang mga fans ang nagalit at nagreklamo gayong bago pa man magsimula ang kalaban o ang laban nila, sinabi na nga po ng Pelicans na tatambakan nila ang Lakers ng 28 points. Pero hindi lang naman nga mga fans ang dismayado sa nangyari sa kanilang team gayong maging ang kanilang head coach na si Coach Willie Green na inis sa ipinakitang napakalamiang performance nito. Bali, nakasabay nga sana sila sa first quarter, ngunit pagkatapos niyan, hindi na nga sila nakapalag pa kay LeBron James at sa Lakers. Ika nga'y bigla na lamang silang nawala na ng competitive spirit na sinang-ayunan rin naman ng kanilang superstar na si Zion Williamson na nagsabing sumuko na nga agad ang kanilang team na hindi nila mapigilan pa ang opensang hatid ni LeBron at ng Lakers, kaya dapat nga nila itong ayusin sa susunod kung gusto man nilang manalo pa. Ang kaso lamang, kahit anuman nga pong payong sinasabi ngayon ni Zion Williamson sa Pelicans, wala rin naman nga itong epekto na siya ang unang hindi sumusunod sa kanilang team. Sa katunayan, ayon nga po sa ibinulgar ng Bleacher Report, matagal at paulit-ulit nga pong pinapaalala kay Williamson na dapat nga po nitong i-improve ang kanyang diet at conditioning, ngunit sa kasamaang palad binabaliwala lamang nga ito ng kanilang superstar. Kaya dahil dyan, marami nga pong miyembro sa kanilang organisasyon ang nagsisimula ng magalit at mapikon sa kanya ngayong season. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang nalampasan na ni Joel Embiid si Nikola Jokic sa top 1 sa MVP. Naipanalo nga po mga idol ng Philadelphia 76ers ang kanilang game ngayong araw kontra sa Atlanta Hawks sa score na 125-114. Kaya dahil dyan, angat na nga sa 14 wins, 7 losses ang kanilang win-loss record sa Eastern Conference. Salamat sa naitalang 38 points ni Joel Embiid na tuluyan na rin naman umabante sa top 1 sa kalalabas pa lang na latest MVP rankings, kung saan nalampasan na nga nito si Nikola Jokic ng Denver Nuggets na kagagaling pa lang sa hindi magandang performance. Kaya malaki ang tsansa ni Embiid na makuha ang back-to-back MVP ngayong taon. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa sinasabing tatlong advantage ng Lakers laban sa Pacers. Isang araw bago sumapit ang finals ng in-season tournament sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Indiana Pacers, binulgar na nga po ngayon ng mga NBA analyst na liyamado dito ang Lakers sa pagkakaroon nila ng tatlong advantage. Una nga dyan ay ang napakahigpit na depensa ng Lakers na posibleng hindi kayanin ni Tyrese Haliburton at ng Pacers. Susundan rin naman iyan ang pagkakaroon ng Lakers ng napakalaking momentum sa in-season tournament at mas maraming fans sa Las Vegas, kaya hindi na nga nakapagtataka kung ang Lakers ang mauunang lumamang sa kanilang laro. Bukod nga po dyan, aminado rin naman nga po ang mismong head coach ng Pacers na si Coach Rick Carlisle sa harap mismo ng media na nasa prime pa rin naman nga po ang isang LeBron James gayong sa nakita nga po niyang performance kahapon kontra sa Pelicans. Naniniwala na ito lamang ang pinakabata at pinakamatandang player na kayang gumawa ng ganong klaseng stats sa NBA.
So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol.